Alam nyo bang makakagawa din tayo ng kikiam gamit ang harina at cornstarch lamang? At paparisan din natin ito ng masarap na sausawan. Dito sa ating kawali, maglalagay lang tayo dito ng 1 cup ng tubig. Kapag medyo mainit na, ilagay na natin yung ating bawang, 1 teaspoon ng seasoning, 1/2 teaspoon ng asin. Haluin lang muna natin ito. Then, pwede na nating ilagay dito yung ating 1/2 cup ng all-purpose flour. At kapag well mixed na, ilagay na rin natin dito yung ating 3/4 cup ng cornstarch. Nag-add nga pala ako dito ng another 1/4 cup ng tubig kasi dry pa rin siyang tingnan. Mahina lang po yung apoy natin dito At kapag ganito na yung consistency niya, pwede na nating patayin yung ating kalan. At kapag medyo malamig na yung ating dough, maglalagay lang tayo dito ng isang pirasong buong itlog. Haluin lang natin hanggang mag-well incorporate na ang dalawang ito. And lastly, maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon ng ground pepper. Baka meron pa kayong ibang gustong pampalasa na idagdag, pwede naman pong maglagay. Medyo mahirap na siyang haluin, kaya maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon ng cooking oil. Ayan, okay na yung ating dough. Bali, kukuhan lang ako dito ng kapiraso, then i-form lang natin siya ng parang kikiam. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Bali, nasa 20 pieces lahat yung nagawa ko dito. Pakulo na ako ng tubig, ilagay na natin yung ating nagawa na kikiam. Para lang tayong magluluto dito ng palitaw. Kapag lumutang na siya, ibig sabihin ay luto na ito. Ayan Then, iseset aside muna natin dahil gagawa naman tayo ng sausawan. Dito sa kaserola, naglagay lang ako dito ng 3 cups ng tubig, 2 kutsara ng toyo, 1/3 cup brown sugar, 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng ground pepper, yung ating sibuyas, bawang at yung ating red chili. Isunod na natin yung ating 1 kutsarang cornstarch at 2 kutsarang all-purpose flour or harina. Haluin lang natin hanggang mag-well combine na sila. Then, lutuin lang natin ito sa katamtamang apoy hanggang sa ito ay kumulo at hanggang sa lumapot na ito. Then, set aside lang muna natin ito. Umpisa na nating magprito. Nagpainit na ako dito ng mantika. Lutuin lang natin ang ating mga kikiam hanggang sa maging light brown na silang lahat. Ayan, luto na ito. I-drain lang natin para matanggal yung excess oil. Tikman na natin ang ating homemade kikiam na gawa lang sa harina at cornstarch. At syempre, yung ating homemade sauce. Masarap ito mga mare, lalo na kung mainit-init pa, malutong siyang kainin. At kung nagustuhan ninyo ang ating merienda recipe ngayon, pwede pong pa-like and share din. Mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para may shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video.